Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat. Today is May 6, 2026. Shout out sa lahat ng mga kasapi dito pa rin sa ating asosasyon, Kalupunang Mananaliksik at Mamamahayag ng Pilipinas Inc. Nationwide. Ayan, kasi nationwide tayo. Although may paisa-isa lang mga member tayo sa Bismin. Pero kahit paano, nationwide tayo. Okay, so ako ay natutuwang i-anunsyo na may mga pumapasok na maliban sa national organization, may mga ilan na pumapasok na sa mga chapters natin sa Region 3 at Region 4, so and Region 1 as well. So natutuwa tayo for that matter, and hopefully sana marami pang umanib sa ating grupo, no? So sa mga iba dyan, samantalain nyo na, no? Kasi dito kasi sa national organization, hanggat hindi pa napupuno yung quota, yung target number, ay ginawa ko siyang free, no? Yung iba nagdo-donate, pero it's good, mas maganda yon, no? Pero kung yung wala talaga, free membership sa ngayon. Although ang nasa handbook kasi natin is 1,000 ang membership dito. Pero sa ngayon, inopen natin, no? Libre, no? At of course, kung kaya nyo namang magbayad, okay lang, kasi lalong-lalo na yung mga nagpapagawa ng ID. Kasi siyempre medyo mahirap din gumawa ng ID. Kasi for your information, may mga member tayo dito na hindi nagpapagawa ng ID. Kasi siyempre yung ID kasi natin, nakita nyo naman may nakalagay na media. Yan. Kasi siyempre yung asosasyon natin, asosasyon ng media, no? Although investigative siya. Yan. So anyway, magbablog ulit ako ngayon para i-remind yung ating mga members dito sa asosasyon, yung mga nabigyan na natin ng ID bilang media. Although alam ko naman karamihan doon ay talagang aktibong media, mga small time nga lang yung iba, pero at least identified natin sila as legit. So ulitin ko lang, no, lalong-lalo na yung mga bago na wala pang masyadong background sa media industry. Actually, lahat ng member ng kampi, no, you can consider yourself as media practitioner. Yan. No? Kasi as I've said before, 'di ba? Multimedia na kasi tayo. No, unlike before nung siyempre nung mga aktibo pa kami sa media, tri-media, hindi ka magiging media kung hindi ka makapasok sa dyaryo, makapasok sa radyo, o makapasok sa TV. Di ba? Unlike ngayon na multimedia na tayo. Open na, meron na kasi tayong platform na nagagamit, no? At ang pinaka-common na ginagamit natin is itong Facebook. Kaya for now, you can consider yourself as media practitioner. Basta gaya ng sinabi ko, magaling ka lang maghayag. For as long as that you know how to spread or share news, mga makabuluhang balita, napapanahong balita, at marunong kang makipagbalitaktakan sa mga napapanahong issues, yan, media ka na. Yan. Pero kaya nga nandito ulit tayo para i-remind ang bawat isa na siyempre ang pagiging media practitioner ay ano yan,
di ba? May kasamang responsibilidad at pananagutan. Kaya siyempre, let us always observe good and fair journalism. Di ba? Simple lang naman yun para magawa natin eh. Siyempre, number one, iwasan natin ang fake news. Di ba? Ugaliin nating magsiyasat. Di ba? Ako minsan pag may dumadaan sa wall ko, minsan pinapaniwalaan ko agad, no? Dahil siyempre, walang panahon kasi na mag-verify, mag-validate. Pero dapat ugaliin natin mag-fact check o counter check, no? There are so many ways to do that, no? Call a friend, di ba? Or i-check mo yan online, di ba? I-search mo para ma-validate mo yung legitimacy ng balita o article na yan bago ka magbigay din, di ba, ng saloobin o bago ka gumawa ng article, di ba, from that news. Kasi ako ganun yung ginagawa ko. Kapag may mga hot news, bini-verify ko yan, and from that news gumagawa ko ng sarili kong article, di ba? Para meron tayong i-share. So yun, no, that is number one, no. Kailangan legit, di ba? Ma-fact check natin. Iwasan natin mag-ano ng ano para magiging professional tayo. At siyempre kailangan natin umiwas kasi alam mo naman ngayon, di ba, na since na open na, multimedia na tayo, yung iba diyan bira na ng bira, no. Kaya nga dito sa kampi pinopromote natin na sana yung mga kagaya nating vlogger o media practitioner, na, di ba, they must responsible, no, for what they have done, di ba? Responsible for what they are doing, di ba? Kasi siyempre para patas, di ba? Ma-observe natin yung fair journalism at saka makaiwas tayo sa asunto, no. Please take note na maraming asunto na ibabato sa atin, lalo pag private person, yung mga nagiging ano natin, subject ng news natin o article natin, di ba? Kahit public person, be responsible, no? Kailangan yung fair journalism tayo. Iwasan yung mga unsavory words, yung mga hindi magagandang salita. Iwasan natin, di ba? Para ano, no, take note na meron tayong batas, Data Privacy Act, para hindi natin ma-violate 'yon. Yung cyber libel, yan. Para hindi natin ma-violate 'yon, yung anti-wiretapping law, no? Isama niyo 'yon, 'di ba? Yung mga recording na kinuha natin, 'di ba? Liable tayo sa anti-wiretapping law diyan. No, hindi natin basta-basta yun inilalabas. Kung may kinuhanan tayo na hindi niya alam, labag sa kanyang consent, ano na lang natin yun, reference na lang natin yun, hindi pwedeng ilabas yun. So yun, no, tandaan natin. Kasi siyempre ang pagiging media practitioner, di ba, maliban doon sa responsibility at accountability, siyempre dapat talagang professional din tayo. Hindi yung porket, di ba, nabigyan na tayo ng pagkakataon ni Facebook na mag-broadcast sa kanyang platform, ibanat na tayo ng banat, no. Pag nasa media kasi hindi pipili yun, kasi lahat ng banat mo, lahat ng tirada mo dadaan yan sa editor-in-chief eh. Dito kasi wala na, tayo na rin yung editor, kaya be responsible na lang. Yan, number one yung fact checking. Tapos the way na i-broadcast natin yung balita o yung article, magiging maingat tayo para wala tayong ma-violate na batas, no? So tandaan lang natin yon, mga kasama, kasi siyempre ayaw natin na meron tayong membro na naghahayag ng, siyempre, una-una, hindi ka nais-nais, di ba? Kasi, ano yun,
maapektuhan ang ating asosasyon. So, yun lang, no? Magiging responsible tayo sa lahat ng ating inihahayag, no? Kung hindi nyo kaya o sa tingin nyo alanganin kayo, no, you can ask your officers, your district mayor. Karamihan naman ng district mayor na na-appoint natin is talagang mga veterano yan na journalist. You can directly ask me, no, or our officers sa national. Wala namang problema para ma-guide namin kayo, no, para makaiwas tayo sa asunto. At siyempre mas maganda professional yung dating natin. So yun lang.